Ang nakaraan. Napagtanto ng ating bida na si Yanmo na si Li Biao ay isa sa mga kasangkot sa pakikipagsabwatan sa konstruksyon, isa sa mga dahilan ng pagkawala ni Kung Rui. Sa halip na agad siyang parusahan, kinausap niya ito at binigyan ng isa pang pagkakataon. Kasabay nito, pinatawag niya si Bokal upang magpaliwanag kung bakit nito nabigong protektahan si Kung Rui. Samantala, habang sakay ng truck at nagbabalak tumakas, hindi inaasahan ni Liu Dong ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari, pinagtaksilan siya ng mismong tauhang binayaran niya, si Feng. Sa tulong nina Anran at Tang Ning, tuluyan nilang nag-api at na-corner si Liu Dong. Sa pagharap sa kanya, hindi makapaniwala ang grupo ni Yanmo sa mga isiniwalat ni Liu Dong ang tunay na utak sa likod ng lahat ng kaguluhan sa construction site wala ng iba. Nabunyag din na si Liu Zi ang may hawak sa pamilya ni Kalbo, kaya't napilitan itong sumunod sa kanyang mga utos. Isang misteryosong babae ang lumitaw at inamin na hawak niya ang mahal sa buhay ni Liu Dong, dahilan upang mapilitan itong makisangkot sa kaguluhan. Dahil dito, napagdesisyonan ng ating bida na sagipin si Kung Rui. Subalit, nagdesisyon siyang harapin ang gulong ito ng mag-isa, kasama ang kanyang mga eabab na si Xiaoyu, Ozan kasama ang dalawang kumag. Ang pagpapatuloy. May seryosong ekspresyon si Yanmo habang galit siyang lumabas ng opisina. Determinado siyang gawin ang lahat upang matuntan ang kinaroroonan ni Kung Rui. Samantala, pinigilan ni Tang Ning si Anran na nagbabalak sumama. Hayaan mo na si Yanmo ang umasikaso nito, saad niya kay Anran. Mas mahalaga na protektahan natin sina Meng Yao, Pang Yu, at ang iba pa. Habang papalabas sila ng opisina, agad na nagpresenta si Ozan. Ako na ang kukuha ng sasakyan, aniya. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na silang nakaalis sakay ng sasakyan ni Ozan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamadali, sinabihan siya ni Yanmo, magmaneho ka ng maingat. Hindi tayo kailangang magmadali, ngunit sagot naman ni Ozan, hindi na bale, kailangang nating magmadali. Sa loob ng sasakyan, hindi napigilan ni Kalbo ang sarili at nagtanong kay Yanmo. Bakit mo masyadong pinapahalagahan si Kung Rui? Sa pagkakaalam ko, isa lang siyang mukhang perang real estate developer. Habang nakatingin sa daan, tahimik na saglit si Yanmo bago sumagot. Sa tingin ko, hindi, sagot niya. Si Kung Rui, para siyang sina Zhang Fei at Li Koi. Dagdag na sambit ng ating bida, si Kung Rui ay may isang simpleng paniniwala, kung mabait ka sa kanya, mabait din siya sa'yo. Oo, gumawa siya ng masasamang bagay, pero hindi siya plastic. Marami siyang pagkakamali, pero hindi siya demonyo. Nagulat si Li Biao sa narinig. Napapikit siya at bumantong hininga bago nagsalita, masyado kitang minaliit. Dati, iniisip ko na isa ka lang batang spoiled na biglang yumaman sa isang gabi. Wala talaga akong nalalaman tungkol sa'yo. Biglang sumingit si Kalbo, may isang napakahalagang impormasyon akong sasabihin sa'yo. Lumingon sa kanya si Yanmo, at itinuloy ni Kalbo ang kanyang pagsisiwalat. Ang pinakamalaking kahinaan ni Liu Zi, ay ang kanyang pamilya. Nagkatinginan ng lahat sa loob ng sasakyan matapos marinig ito. Ipinaliwanag pa ni Li Biao, ang pamilya Liu ay pinamumunuan ng matandang si Liu Jiao, isang pamilya na hindi kumikilala sa kababaihan. Kapag may ipinanganak na babae, agad nila itong itinatapon. Ang mga batang lalaki naman, pagkatapos alagaan, ay may dalawang tadhana, sipain palabas ng pamilya o ipapatay ang kanilang ina. Nanahimik ang lahat sa loob ng sasakyan matapos marinig ang madilim na katotohanan ito. Nagulat si Xiaoyu sa mga ibinunyag ni Kalbo. Ang bigat ng revelasyong iyon ay bumalot sa buong sasakyan, at lahat ay tila napaisip sa madilim na katotohanang kanilang narinig. Ngunit bago pa man nila maproseso ang lahat, isang nakakabinging ingay ang pump unit sa ere, isang truck ang bumubulusok mula sa kanilang gilid, mabilis at walang babala. Bang! Isang malakas na pagbangga ang yumanig sa sasakyan nila mula sa kaliwang bahagi. Napaatras ito ng ilang metro, at ramdam ng lahat ang matinding puwersang tumama rito. Nabiyak ang gilid ng sasakyan, basag ang mga salamin, at bumuga ng usok ang makina. Nagbago ang tagpo, sa opisina ni Liu Zi. Sa loob ng opisina, makikita ang mga nakakalat na plano ni Liu Zi, kasama ang isang teleponong kinopya niya mula sa ating bida. Sa tahimik at malamlam na silid, isang maitim at ngayoy maslam aking silueta ang unti-unting lumitaw.
Hanggat patuloy mong pinapahina ang kapangyarihan niyan mo, wika ng anino sa mababang, malamig na tinig, malapit ko nang makain ang kanyang rabbit system, at wala nang makakapigil sa akin. Nakaharap si Liu Zi sa nilalang na iyon, nakikinig sa bawat salitang binibitawan nito. Subalit sa kanyang isipan, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Palakas ng palakas ang kanyang kapangyarihan. Sana hindi ito maging sagabal sa sarili kong mga layunin. Biglang bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok sa silid. Tumingin si Liu Zi sa kanya habang ito'y nagulat, si Li Biao, tuluyan na pong napatahimik. Tumalikod si Liu Zi at malamig na sinabi, si Luo Zuzo na ang baalang humawak sa Fuda. Pagkatapos, tinapunan niya ng tingin ang lalaki at winika, gawin mo ang gusto mo. Tumango ang lalaki at sumagot, mauuna na ako. Ngunit bago pa siya makalabas ng silid, isang kakaibang itim na usok, may halong pulang liwanag, ang biglang pumulupot sa kanyang katawan. Napalingon si Liu Zi, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang hindi pangkaraniwang presensyang lumalabas mula sa anino. Nabahala siya at napabulong, lalo siyang lumalakas, at hindi ko na siya makontrol. Ilang saglit matapos ang lahat, nagpunta si Liu Zi sa kanyang silid. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng isang lumang larawan, pinagmamasdan ang imahe ng kanyang ina at isang batang babae. Isang anino ng nakaraan na matagal na niyang hindi binalikan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang hindi kapanipaniwalang balita ang dumating. Napag-alaman ng Hangul mula kay Li Biao na ang kapatid ng ating bida ay walang iba kundi si Lin Mengyao. Hindi ko ito halos mapaniwalaan, bulong ni Liu Zi sa sarili, habang mahigpit niyang hinawakan ang larawan. Biglang may lumapit mula sa kanyang likuran, isang babae na may lilang buhok at isang katawan na may perpektong hubog. Mula sa kanyang tinig pa lang, halata ang kumpiyansa at pagmamataas. Liu Zi, bati nito sa mapanuksong tono. Nagpadala na ako ng mga walang awang tauhan, sa tingin ko, patay na siyan mo sa mga oras na ito. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tila natutuwa sa kanyang sariling mga plano. Siya si Luo Jiji, 30 taong gulang, isang matagal ng katuwang ng pamilya Liu sa kanilang madidilim na transaksyon. Isang babaeng hindi nag-aatubiling dumihan ang kanyang kamay kung kinakailangan. Masayang sinabi ni Luo Jiji, masyado ka nang malapit sa katapusan, Liu Zi. Kapag naayos ko na ang lahat, ako ang magiging general manager ng Fuda. Nabigla si Liu Zi at agad siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na patay na siyan mo? Sino ang nag-utos sa iyo na patayin siya? Ngunit hindi natinag si Luo Jiji sa galit ni Liu Zi. Sa halip, pabirong sagot niya, Liu Zi, bakit mo ako sinisigawan? Nasaan ang lalaki ko? Hindi ba't nandito lang siya kanina at hinahanap ka? Biglang lumitaw mula sa kanyang likuran ang isang madilim na silueta, may malademonyong anyo. Isang mababang boses ang narinig, nakakatukso ang babaeng ito. Samantala, si Liu Zi ay nag-isip, ito ang masamang epekto ng hindi paggamit ng mga lihim na kayamanan upang kontrolin ang mga tao. Si Luo Jiji at ang kanyang pamilya ay nakipagtulungan sa pamilya Liu sa loob ng 30 taon. Hindi ko siya basta-basta maaaring galawin, at ngayon ginawa niya ito. Sa wakas, sumagot si Liu Zi ng may matinding galit, ibinigay ko sa iyo ang proyekto ng Fuda, at nagbayad pa ako upang suhulan si Li Biao, gaya ng hiniling mo. Pero ang iniutos ko lang ay kunin mo ang Fuda. Sino ang nagbigay sa iyo ng utos na patayin siyan mo? Nagliyab ito sa galit at, sa harap mismo ni Liu Zi, sumigaw. Liu Zi, huwag mo akong inuutusan. Nasaan ang lalaki ko? Tawagin mo siya rito at hayaan siyang ipaliwanag ang sitwasyon. Galit na turan ni Luo Jiji. Sinundan niya ito ng matigas na tinig, hindi ako ang nagpapatupad ng mga plano. Ang mahalaga lang sa akin ay patay na sina Li Biao at Liu Dong. Biglang nagdilim ang paligid, at isang nakakapasong pulang liwanag ang bumalot sa buong silid. Nanginginig sa takot, napaatras si Liu Zi habang desperadong isinisigaw, huwag mo akong kainin. Huminto ka. Sa isang iglap, inangat ng itim na siluwete si Jiji, mahigpit na sinasakal ito sa leeg. Pilit itong nagpupumiglas, ngunit mas lalong lumakas ang kapit ng demonyo habang tumatawa ng nakakatakot. Galit na sumigaw si Liu Zi, ilaglag mo siya, ngayon din. Malinaw ang utos niya, ngunit hindi siya sigurado kung susundin ito ng nilalang na kanyang pinakawalan.
Mula pagkabata, ang pamilya nila at ang mga shareholders nila ay may hawak sa 12-dosenang kumpanya. Sa kabila ng kanyang takot, hindi siya maaaring magpatalo rito. Malamig na sumagot ang demonyo, ano, natatakot kang patayin ang babaeng ito. Sinundan ito ng isang makahulugang tawa bago dagdagan, akala ko ba kaya mong patayin kahit ang sarili mong ama at lolo? Saglit na natigilan si Liu Zi, nag-isip ng paraan upang mapatay ang halimaw sa harapan niya. Naisip niyang gamitin si Yanmo at ang Moon Rabbit sa kanyang plano. Kung madadala niya ang demonyo sa kanilang teritoryo, maaaring magpatayan ang dalawang puwersa. Matapos makapagdesisyon, matigas niyang inutusan ang demonyo, ibaba mo siya. Tatawagan ko ang Moon Rabbit at si Yanmo. Tutulungan ko silang sakupin ang Moon Rabbit. Kahit kinakabahan taitim siyang nakaisip ng paraan si Kumag. At kapag nagpatayan sila, mas madali kong makukuha ang gusto ko. At ibinagsak na nga ng demonyo si Gigi, dahilan upang mawalan ito ng malay. Lumapit sa kanya ang isang itim na siluwete at sinabi, ito ang araw na mahal kita ng sobra. Matigas ang tinig nito habang nagpahayag, hanggat hindi ka nakikialam sa akin, kakainin ko ang gusto kong kainin. Samantala, nakatingin si Liu Zi habang pinagpapawisan. Sa isip niya, hanggat hindi ito nakikialam sa akin, maaari niyang kainin ang gusto niyang kainin. Perpekto, tatanungin ko si Yanmo sa harapan niya tungkol kay Meng Yao. Sa isipan naman ng Kumag, naglaro ang isang malalim na pagninilay, pamilya. Kahit isang tulad ni Li Biao ay ipapahamak ang buhay niya para sa kanyang pamilya. Kung nagkaroon ako ng tunay na pamilya, ano kaya ako ngayon? Sa wakas, nagpakawala siya ng isang malamig na ngiti at bamulong, Yanmo, sawa na akong makipaglaro sa iyo. At nagpapasalamat ako, dahil sa iyo, nakagawa ako ng bagong tuklas sa buhay ko. Nagbago ang tagpo. Kung saan makikita ang tatlo sila Ozan ay nakasalampak sa lupa habang inaalalayan siya ng ating bida. Nagsaad si Chinita Girl, Master, walang sinumang sumunod sa atin. Ang lugar ng aksidente ay dapat nasa ilalim ng kontrol ng pulisya. Anran at Tang Ning ay tutulong din upang ayusin ito. Sumangayon ang ating bida sinabi niyan mo na kailangan niya buksan ang system at gamitin kahit ilan pang life points ang gamitin para mailigtas niya lang si Ozan. Nagulat naman si Chinita, sinabi nito kung ililigtas niya si Ozan 200 na lang ang matitira sa puntos ng buhay niya. Tumugon naman ang ating bida sinabi nito na, wala akong pakialam. Kailangan kong iligtas ang buhay ni Azin. Habang nasa daan, si Kung Rui, Azin, at sina Zhang Penggayo, Xiao Cheng, Qin Yinong. Lahat kayo, masyado na kayong nagdusa dahil sa akin. Sa paggamit ng puntos ni Yanmo, nagising na si Ozan, tila hilo pa sa mga pangyayari. Samantala, naalala ni Yanmo ang mga traidor, si Liu Dong at Li Biao. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Liu Zi, na tila tuluyan ng nababaliw. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla siyang nagulat nang makatanggap ng tawag mula sa hambog na si Liu Zi. Sa malamig at mapanuksong tinig, sinabi nito kay Yanmo na makipagkita sa kanya sa malaking templo ng kampana. Napuno ng galit ang boses niya nang marinig na buhay pa si Yanmo at ang kuneho. Naisakatuparan ko na ang aking layunin, saad nito. Simula pa lang ng laban sa itim na pamilihan ng kayamanan, paulit-ulit kitang ginawang target dahil sa inggit at sama ng loob para lang mapunan ang sarili kong kasiyahan. Maya-maya, napangisi si Liu Zi bago muling nagsalita. Ngayon, salamat sa isang bagay na isiniwalat ni Li Biao, may bago akong plano. Nagpasalamat ang Hangul kay Li Biao dahil sa isang bagay na ibinunyag nito, isang impormasyong nagbigay daan sa bago niyang plano. Nabigla ang ating bida at hindi agad makapagsalita. Sa isip niya, totoo nga ang sinabi ni Li Biao. Si Liu Zi ay ang kapatid ni Meng Yao. Habang nag-iisip si Yanmo, muling nagsalita si Liu Zi at ipinahayag, sa tingin ko, dapat tayong magkasundo. Wala akong interes sa pera. May iba akong gusto, isang bagay na maaari mong maitulong sa akin. Magkikita tayo mamaya sa Big Bell Temple. Tahimik na nakikinig si Yanmo, hindi makasagot sa mga sinabi ni Liu Zi. Biglang sumingit si Chinita at nagtanong, anong problema? Si Liu Zi ba ang tumawag? Bagaman nag-aalala pa rin, mabilis na inutusan ni Yanmo si Ozan na puntahan si Kung Rui, na kasalukuyang nakakulong. Kasunod nito, sinabi niya, kontikan sina Tang Ning at Anran.
May kailangan akong mahalagang gawin. Sumangayon naman agad si Ozan. Hindi inakala ng ating bida na ang isang tulad ni Libiao ay may matinding lihim na pinanghahawakan. Napayuko siya, inaalala si Mengyo. Sa isip niya, para bang bumalik tayo sa simula. Lumalabas na ikaw pala ang pinakamahalagang tao sa lahat. Lumipas ang ilang oras, at nagbago ang tagpo, nasa malaking templo ng kampana na sila. Sa harap ng isang dambuhalang estatwa, nakatindig si Liu Zi, kaharap ang ating bida at si Xiao Yu. Sa wakas, bumusag ng katahimikan ang ating bida at matatag na sinabi, Liu Zi, hindi rin ako interesado sa pera. Saglit siyang natigilan bago muling nagsalita, paulit-ulit akong nil-arrow ng tadhana. Sa buhay na ito, ang tanging nais ko ay isang mabuting buhay para sa aking pamilya, mga kaibigan, at mahal sa buhay. Gusto ko lang mabuhay ng payapa, at makita silang masaya. Biglang isang itim na silueta ang lumitaw at inangat si Xiao Yu sa ere. Napatigil ang ating bida, nanlaki ang mga mata habang pinapanood ang pagpupumiglas ni Xiao Yu sa pagkakagapos ng itim na kapangyarihan. Sa galit, napasigaw siya, ibaba si Chinita. Hindi pa ako tapos magsalita. Biglang umatake ang ating bida patungo kay Liu Zi, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Ngunit agad itong nasangga ng kumag, sabay sabing, wala akong kontrol sa demonyong yan. Nag-aapoy sa galit ang ating bida, at may madilim na ekspresyon habang mariing binitawan ang mga salita, ang isang katulad mong tao, kahit pa kapatid mo si Mengyo, hinding-hindi mo siya itinuring ng maayos. Natigilan si Liu Zi, para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig niyang sinabi ng ating bida. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw sa loob ng templo. Ang demonyo, na hawak-hawak si Chinita, ay tumawa ng nakakatakot bago lumabas ang nakakatindig balahibong tinig nito. Kakainin kita, at ako ang magiging pinakamalakas. Napalundag sa kaba ang ating bida, sumigaw siya habang nag-aalala sa kanyang above, Moon Rabbit, galit na turan nito. At sa isang iglap, bumaon ang matatalas na pangil ng demonyo sa leeg ni Chinita. Nanginginig ito sa matinding paghihirap, habang napapasigaw sa sakit. Dahan-daang lumingon si Chinita, ang kanyang namimigat na tingin ay nakatutok sa ating bida. Tumatawa ang demonyo, ang halakhak nito'y umaalingaw-ngaw sa loob ng templo. Hahaha, wala na siyang pag-asa. Yan mo, tingnan mo ang iyong survival points. Lumiwanag ang mapupulang mata ng demonyo, kasabay ng nakakakilabot na ningning ng kanyang bibig. Napangisi ito, waring may nadamang kakaiba. Samantala, si Chinita ay hirap na hirap sa kanyang kalagayan, pilit na nagpupumiglas mula sa mahigpit na pagkakayakap ng demonyo. Ngunit unti-unting nawawalan ng lakas ang kanyang katawan. Biglang nahirapan huminga ang ating bida, at galit na sinabi ang pangalan ni Liu Zi, ang sistema ay napapaligiran ng matingkad na pulang kulay habang tila nawawasak at humihiwalay ang ilang piraso nito. Sinabi ni Liu Zi na wag mo siyang patayin. Kapag pinatay mo siya, siyan mo ay muli lang ulit mabubuhay. Napatingin naman ang ating bida at sinabing anong mabubuhay. Biglang naalala ng ating bida ang isang bagay. Noong nasa trial space ako, may boses na nagsabi sa akin. Isang buhay pagkatapos ng isa pa, namamatay at muling nabubuhay sa pagsisisi, isang walang katapusang siklo. Naiintindihan ko na. Biglang nagsalita si Liu Zi, ngunit sa halip na galit, isang malumanay na tinig ang lumabas mula sa kanya. Kung hindi dahil sa pakikipaglaban sa iyo, hindi ko kailanman maiintindihan ang sarili ko. Saglit siyang natigilan, saka muling nagpatuloy. At hindi ko rin malalaman na mayroon pa pala akong pamilya. Lumingon siya sa ating bida, may bahagyang ngiti sa kanyang labi, saka idinugtong. Sa katunayan, gusto pa nga kitang pasalamatan. Salamat sa pag-aalaga kay Lin Mengyao sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi inasahan ng ating bida ang mga salitang binitiwan ng hangal. Napatitig siya kay Liu Zi, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Maging si Chinita ay nagulat sa mga sinabi ni Liu Zi at hindi rin makapaniwala. Nagpatuloy si Liu Zi, alam ko na ikaw at si Lin Mengyao ay magkaibigang mula pagkabata. Inalagaan mo ang batang babae sa tabi bahay mula noong bata pa kayo. Dagdag pa niya, hindi kita hahayaang mamatay. Magagawa nating bigyan si Lin Mengyao ng magandang buhay na magkasama sa hinaharap. Napasinghap ang demonyo at agad na nagtanong, ang tinutukoy mo ba ay ang babaeng kinuhanan namin ng swerte?
Ngunit sa halip na sumagot, sinabi lamang ni Liu Zi, pakawalan mo na lang ang Moon Rabbit at bibigyan kita ng masarap na pagkain. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang demonyo, bagkus, lalo pa itong nasiyahan. Sinabi nito, sinusubukan mo ba akong pigilan sa pagiging pinakamalakas na Divine Messenger? Galit itong sumigaw, wala akong pakialam sa mga walang kwentang tao. Tuluyan itong hinigpitan ng pagkakasakal kay Chinita. Halos hindi na ito makahinga sa mahigpit na hawak ng demonyo. Dahil sa matinding galit, hindi na nakapagtimpi ang ating bida at agad na sumugod. Isang mataas na pagtalon ang ginawa niyan mo, sabay buwelong isang malakas na sipa habang sumisigaw, pakawalan mo siya. Ngunit hindi natinag ang demonyo. Hinarap nito si Yan mo at nagsalita, nauubusan ka na ng buhay, umalis ka na bago mahuli ang lahat. Sabay umamba ito ng isang malakas na suntok mula sa kaliwa. Alam ng ating bida na hindi niya na ito maiiwasan sa ganitong kalapit na distansya. Ngunit biglang sumugod si Liu Zi. Walang pag-aalinlangan, iniharang niya ang kanyang katawan upang saluhin ang matinding atake ng demonyo. Liu Zi, sigaw ni Yan mo, ngunit huli na. Sa tindi ng suntok, napatalsik si Liu Zi at bumagsak malapit sa estatwa ng Buddha. Dumagundong ang lupa sa lakas ng kanyang pagbagsak. Samantala, hindi pa rin binitiwan ng demonyo si Chinita. Sa halip, lalo pang hinigpitan ang sakal nito habang may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Ano to? Tuluyan ka na bang kumampi kay Yan mo, Liu Zi? Samantala, si Xiao Yu ay patuloy na pinahihirapan. Nang hihina na siya, ramdam ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Si Yan mo ay nakatingin mula sa malayo bibig at mga mata ay dumudugo dahil sa unti-unting pagkawala ng sistema. Mahina ngunit matatag, ulong siya. Hindi, ako, susuko. Napayuko si Xiao Yu na may malungkot na ekspresyon. Tinawag niya ang ating bida, nanginginig ang kanyang tinig. Samantala, si Yan mo ay tila nang hihina na sa kanilang sitwasyon. Unti-unti nang nawawasak ang sistema. Sa desperasyon, sumigaw siya ng Moon Rabbit. At mabilis na bumulusok tungo sa demonyo. Habang papasugod, sumigaw siya ng buong puso, kahit ikaw wala ko pa ang aking buhay, sasagipin kita. Ngunit patuloy nang nauubos ang oras sa sistema. Isa-isa nang humihiwalay ang mga piraso nito, parang buhangin na nilalamon ng hangin. Kahit hinang-hina na, sinubukan ni Xiao Yu pigilan ang ating bida. Huwag mong ituloy, aniya, maging si Chinita ay sumigaw, hindi mo kailangang gawin ito. Ako ang tatapos sa lahat ng ito. At tuluyan nang nagpakawala ng matinding liwanag si Xiao Yu. Isang gintong liwanag ang unti-unting bumalot sa kanya habang siya ay umiiyak. Nataranta ang demonyo. Ano ang ginagawa mo? Sigaw nito. Napagtanto nitong nagpapakamatay si Xiao Yu. Habang patuloy na dumadaloy ang luha ni Chinita, maririnig ang ating bida na pasigaw na nagmamakaawa. Huwag mo itong ituloy. Ngunit huli na. Mura ang demonyo, galit sa hindi inaasahang pangyayari. Isang nakakasilaw na dilaw na liwanag ang biglang sumabog, kumalat sa buong paligid. Napaatras si Yan mo sa tindi ng lakas nito. Sinubukan niyang abutin si Xiao Yu, ngunit huli na ang lahat. Sa gilid ng eksena, mahina at halos pabulong na nagsalita si Liu Zi, ito na ba ang magiging katapusan ng aking mga pagkakamali? Ang ating bida naman ay unti-unting nanghihina, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanya. Kailangan ko bang magsimula ulit? Sa kanyang sistema, makikita ang unti-unting paglalaho. Isa-isa nang kumakalas ang mga bahagi nito, parang nawawalang mga bituin sa kalangitan. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang ating bida, isang gintong liwanag ang biglang yamakap sa kanya. Para bang dinala siya sa isang malayong kalawakan. Ang ating bida ay nakalutang sa kawalan, napapalibutan ng isang gintong liwanag. Sa kanyang likuran, isang dambuhalang estatwang ginto ng Buddha ang maamong nakatingin sa kanya. Biglang bumukas muli ang sistema. Kasabay nito, damilat ang mga mata ni Yan mo. Agad niyang tiningnan ang kanyang mga kamay, wala na ang kanyang mga sugat, na tila ba naghilom ang mga ito sa isang iglap. Sa di kalayuan, isang figure ang agad niyang napansin. Xiao Yu. Naging alerto siya sa kanyang nakita, si Xiao Yu ay nakalutang din, napapalibutan ng parehong gintong liwanag. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang mahina at walang malay na katawan. Mabilis na sumugod si Yan mo, pilit inaabot si Xiao Yu.
Ngunit bago pa niya ito maabot, isang malalim at matandang tinig ang lumutang sa paligid. Tumingin, kang maigi, napahinto siyan mo. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa estatwa. Sino ka? Tanong niya, ngunit sa kanyang muling pagharap, isang pamilyar na figure ang biglang lumitaw sa harapan niya. Si Fang Lexel, nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit si Chinita Girl pa lang ang nasa harapan ko kanina? Biglang sumakit ang kanyang ulo. Bumigat ang kanyang paghinga. Paano ito naging posible? Hindi dapat ganito. Tinitigan niya si Fang Lexel. Mahimbing itong nakatulog, o baka, wala ng buhay. Mabilis siyang lumapit, bahagyang nangangatog ang kanyang tinig. Lexel, patay ka na ba? Sa isang iglap, bumukas ang mga mata ni Fang Lexel. Isang matalim na pulang liwanag ang lumitaw sa mga iyon. Napaatras siyan mo. Kasabay nito, biglang lumitaw ang sistema niya. System notification, mayroon ka pang natitirang 10 survival points. Muling nagsalita ang estatwa sa kanyang likuran. Sinasabi ko sa iyo, kung ikaw ay mabubuhay, muli mong haharapin si Lexel at ang kanyang pamilya. Naniniwala ka ba? Ngunit hindi natinag ang ating bida. Mariin niyang tinignan ang kanyang paligid. Hindi pa ako patay. May natitira pa akong survival points. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa di kalayuan, nakita niyang isang imahe ng kanyang sarili ang dahan-daang hinihigop ng isang liwanag, tila ba inaalis mula sa mundong ito. Ano yun? Bakit may isa pang ako? Napalingon siya sa estatwa, mariing itinuro ito. Hindi mo ako maloloko, sigaw niya, habang pinapanood ang dahan-daang paglalaho ng kanyang imahe. Sa likuran niyan mo, isang malamig ngunit banayad na tinig ang umalangaw-ngaw. Tama ang iyong pakiramdam. Ikaw ay nasa buhay na ito pa rin, at hindi ka pa namamatay. Dahan-daang lumingon siyan mo, at sa kanyang harapan, ang Buddha ay nakatitig sa kanya, puno ng hindi matukoy na karunungan. Ngunit ang lahat ng ito, patuloy ng Buddha, ay dahil kay Moonrabbit, o mas tamang sabihin, dahil sa sistema. Sandaling tumigil ito bago muling nagpatuloy, ang boses ay nagkaroon ng bahagyang lalim. Kapag ang isang sistema ay nagkaroon ng sarili nitong pagkatao, ito ay nagiging isang bagay na mahirap ipaliwanag. Bakit nga ba magkakaroon ng damdamin ang isang bagay na nilikha upang maging walang buhay? Sa gitna ng dilim, si Moonrabbit ay lumulutang pa rin, balot ng gintong liwanag na tila nagbubuklod sa kanyang katauhan. Ang kanyang presensya ay tila isang bagay na hindi nabibilang sa mundong ito. Muling nagsalita siyan mo, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at kasiguruhan sa parehong pagkakataon. Dahil ba ito sa pag-ibig? Ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa anyo ng Buddha. Dahil ba sa pag-ibig o sa emosyon kaya siya naging isang tunay na nilalang? Isang malamig na sagot ang ibinigay ng Buddha. Mukhang talagang nakakapit ka sa buhay na ito. Masaya ka rito. Ngunit sa halip na matakot o magduda, ngumiti siyan mo, isang ngiting puno ng katapatan at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tama ka, mahal ko si Moonrabbit. Mahal ko ang aking pamilya, ang aking mga magulang, mahal ko ang buhay na ito. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kanyang isipan ang mga mukha ng kanyang pinakamamahal na kaibigan, mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Si Lin Mengyao, na may busilak na puso at dalisay na kabutihan. Si Ayn Rand, tapat at prangka, walang takot sa pagsasabi ng totoo. Si Tang Ning, na may likas na pagiging maginoo at mahinahong asal. Si Zhang Penggayo, na may matayog na pangarap sa larangan ng teknolohiya. Si Kung Rui, payak ngunit may pusong puno ng katapatan. Si Azin, masipag at matalino, palaging nag-iisip ng paraan upang matulungan ang iba. Si Qin Yinong, isang henyo na may malalim na pag-unawa sa mundo. At si Xiao Cheng, masigasig at matapat, palaging handang lumaban para sa kanyang pinaniniwalaan. Habang binibigkas niya ang bawat pangalan, ramdam ang lalim ng emosyon sa kanyang tinig. Ang mga taong ito ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Sila ang bumubuo sa kanyang mundo, at hindi niya kailanman hahayaan na mawala ang lahat ng ito. Muling tumugon ang Buddha, ang tinig nito ay malamig at puno ng misteryo. Sayang, iiwan ka nilang lahat. Ngunit mananatili ka pa rin sa buhay na ito. Isang saglit ng katahimikan ang lumipas bago ito muling nagsalita. Iniisip mong ang pag-ibig ang dahilan ng iyong kaligayahan sa buhay na ito,
pero balang araw, mawawala rin sila sa iyo. Biglang sumiklab ang emosyon ni Yan mo. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at pasigaw niyang sinabi, "Kung ganun, ano pang silbi ng pananatili ko sa buhay na ito?" Ngunit sa halip na sumagot ng may panunumbat, ang Buddha ay nagsalita ng malumanay ngunit matuwid. Tunay ngang matyaga ka, hindi nakapagtatakang maging ganap na may anyo ang sistema dahil sa iyo. Sandaling tumigil ito, tila binibigyang diin ang susunod nitong sasabihin. Ito ang tinatawag nilang habag at kaligtasan. Nagpatuloy ito, ang tinig ay parang bumabalot sa buong paligid. Ang lahat ay magsisimula ulit sa umpisa. Ang mga susunod na mangyayari, nasa iyong mga kamay na. Ngunit ang mga sumunod nitong sinabi ang tuluyang nagpalito at nagpabigla kay Yan mo. Tandaan mo, ang sakripisyo ng Kunhong Buwan ang nagligtas sa iyo. Patay na ang banal na mensahero ni Liu Zi, pero si Liu Zi ay hindi. Natahimik si Yan mo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napalunok siya, ang kanyang isipan ay bumalot sa 1,000 katanungan. Tao rin siya, at ang kalikasan ng tao ay komplikado. Hindi mo kailanman malalaman kung ano ang susunod niyang gagawin. Bago pa siya makasagot, isang nakakasilaw na liwanag na pinaghalo ang lila at puti ang biglang sumabog sa kanyang harapan. Napasinghap siya at agad na ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata, pilit na iniwasan ang matinding sinag. Ngunit hindi lang iyon ang nangyari. Naramdaman niyang unti-unting nawasak ang kanyang kasuotan, at kasabay nito, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumalot sa kanyang katawan. Mula sa kawalan, mula sa kalawakan mismo, isang napakalakas na liwanag ang lumamon sa kanya. At sa isang iglap, naglaho siya sa walang hanggan. Nagbago ang tagpo sa isang madilim at maruming basement, kung saan isang gutom na aso ang naglalakad at tila naghahanap ng pagkain sa tambak ng basura. Bigla itong napaatras at tahol ng may mapansing paggalaw mula sa loob ng basurahan. Sa kanyang pagkagulat, isang tao ang unti-unting lumitaw mula rito. Tinahulan niya ito ng tinahulan. Ito pala ang ating bida ay nagising, bumalik na siya sa kasalukuyan. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang hapdi ng mga sugat na nagkalat sa kanyang mukha at katawan. Halata sa kanyang mata ang pagkalito at pag-aalala. Agad niyang hinanap si Xiao Yu, paulit-ulit na binibigkas ang pangalan nito habang pilit na inaaninag ang paligid. Hanggang dito na muna mga kazens ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Yan mo, sana ay nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong pagsuporta.